Dako tayo sa presentasyon ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live dito sa Russia TV mga kapatid. Alam ko napakaraming viewers ng punto por punto. Pero dito kay Albert Bakalan, sabi niya walang mababasa sa Biblia na si Apostol Pedro pumunta sa Roma at naging unang na papa. Baka kinidnap ni John Doe si Pedro at dinala sa Roma. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang paraan ng pagpapala ay ginawa sa palabunutan at patnubay ng Espiritu Santo. Tapos pinapatin ng kamay, pinapatong ng kamay o binabasahan sa patnubay yan ng Espiritu Santo. Shoutout din kay Pastor Samson Rosin, sabi ng mga Katolik sila ang nakasunod sa mga apostol pero ni isang apostol ay walang binautismuhang sanggol at isa ay wala rin silang daladalang mga rebulto. Shoutout din kay Roe Laino, kala siguro niya masulod niya sa bulsa si Jando. Shoutout din kay Benjamin Barba, siguradong panalo na yan si Jando. Shoutout din kay Ethan Conta, this time sa panig ako ni Pastor AI. Shoutout din mga kapatid kay Albert Bakalan, dito din kay Freddy Mendoza Cabardo. Amen. Proud Catholic Church founder by Jesus Christ. Iyo Gruel Borracia Unsa Maning Quote. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. Pastor Brian, ang COAT. Your time start now. Alright, salamat kay Brother Jado sa kanyang sa kanyang presentation, sa kanyang pagsagot at dapat tayo dito sa negative natin, no? So unang-una, kaya ako nag-come up sa invitation ko sa debate na ganitong topic kasi nabasa ko mismo sa catechism nila, no? Mamaya i-correct na lang ako ni Brother ano kasi catechism nila 'to eh. Catechism paragraph number 3, number 857. At doon sa mga succeeding statements, ang sabi kasi nila, sabi doon, nabasa ko po, that the Catholic Church is apostolic and they preserve the apostolic teaching, that the Catholic Church is built upon the foundation, meaning to say the teachings, the doctrines of the apostles. So I quote, Catechism, paragraph number 4, the Church is apostolic. Number 857, the Church is apostolic because she is founded on the apostles in three ways. She was and remains built on the foundation of the apostles, the witnesses chosen and sent on mission by Christ himself, with the help of the Spirit dwelling in her. The church keeps and hands on the teaching. So clearly, obviously, malinaw naman na one and the main basis kung bakit nila tinuturing na apostolic sila, kiniklaim nila na sila ay apostolic daw, I quote, remains built on the foundation of the apostles, the church keeps and hands on the teaching. No? So meaning to say, ang first and foremost nilang basis kung bakit sila apostolic, base doon sa kanilang catechism, is yung teaching. They uphold the apostolic teaching, yun ang lumalabas, no? At sabi nga, the church keeps the teaching. So, kanina, napakinggan ko yung basis niya is yung apostolic succession. No, actually parang nabasa ko yung later part, no. Ang pinupuntuhan ko ngayon is yung main na reason based dun sa kanilang catechism. So if the Catholic teaching ang basis ng Roman Catholic para i-claim nila na sila ay apostolic, I think it's reasonable na dapat yung teaching ng Roman Catholic ang pag-usapan, di ba? Kasi base nga doon sa kanilang catechism, yung teaching, yun ang, they are apostolic because of the teaching. They uphold, no, sabi niya, they are built upon the foundation of the apostles and they hold the teaching of the apostles. Kaya yun yung kanilang una na basis na sila ay apostolic. Okay, kaya nagtama pa ko dito sa invitation ko, sa hamon ko ng debate, no? Now, agree po ako doon sa logic na para matawag kang apostolic, no? Of course, hindi lang naman yun yung way, no? Is dapat na matawag kang apostolic if you remain or you preserve the original apostolic teachings. Okay? Meaning kasi hindi natin binabago, hindi natin iniiba, di ba? So, biblically, ganito yung sinasabi.
Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Acts chapter 2, verse 42 yan. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So pag sinabi mong traditions, from the Greek word paradosis, it means teaching that is transmitted from one to another. So yan tinutukoy dyan, yung teachings, doctrine, practices na naibigay sa kanila mismo ng mga apostoles, mga kapatid, sa ibang salin nga, sa ibang term, I mean, no? Sa ibang term sa Bible, 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ang ginamit ay ordinances. No? Sabi dito, now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. No? At also, importante din kay Paul na yung i-appoint na elder, no? Halimbawa ni Titus, is someone who can hold the faithful word as he hath been taught. Titus chapter 1 verse 9, holding the fast faithful word. Okay? So sa aspect ng logic ng Roman Catholics, based sa kanilang catechism, kung paano masabi na sila ay apostolic ay based sa teaching, dapat na-preserve yung teaching, dapat manatili sa foundation ng mga apostoles. So nag-agree ako doon sa logic na gano'n, na dapat para masabi na apostolic ka, dapat yung teaching mo apostolic, dapat nananatili ka doon sa teaching. So the question is, did the Catholic Church really preserve the apostolic teaching? Kung hindi nila na-preserve ito, sila ba ay maituturing pa rin na apostolic? Kung binago ba nila ang teaching ng original apostolic church, no? Sila pa ba ay maituturing na apostolic? So based doon sa catechism nila, sila ay tinuturing nila, kiniklaim nila na sila ay apostolic dahil nga they hold the apostolic teaching. So the question is, did they really preserve the apostolic teaching? Okay, bigyan ko ng isang example mga kapatid, no? Based on their own logic. So si Martin Luther mga kapatid, si Martin Luther was 37 years na member ng Roman Catholic, no? So correct me if I'm wrong mamaya kung may kulang sa year na yan or sumobra ako. At si Martin Luther mga kapatid, hindi lang siya basta-basta member ng Roman Catholic, he was a German priest. Okay? But in 1521, he was excommunicated from the church, from the Catholic Church. Why? Because iba na, nagbago yung teaching niya. May mga practices sa mga Catholic na against siya. No? Hindi lang basta excommunicated si Martin Luther, he was branded by the Catholic Church as heretic. So anong point ko dito mga kapatid? Nagbago siya ng teaching. Nagkaroon siya ng mga teaching na iba sa nakagisnan niyang teaching na turo ng mga Roman Catholic Church. Iba sa naituro sa kanya. Iba sa mga nakalakihan niyang turo. Na ang tanong ko, appropriate pa ba siyang tawaging Katoliko o Roman Catholic? Appropriate pa ba? Based sa logic ng mga Roman Catholic, hindi na. In fact, tinawag nga siyang heretic. No? Dahil lang, iba na ang kanyang turo, iba na yung kanyang understanding, may mga practices na siya na iba sa Katoliko, kinukontra niya na yung Katoliko. So, yun lang yung logic kung bakit yung ginamit si Martin Luther, mga kapatid. So, kung ang Catholic Church ay nagbago ng teaching from the original Apostolic Church, Last 3 minutes. matatawag pa ba silang apostolic? The same way, si Martin Luther, na dating Katoliko, nagbago ng teaching, matatawag pa ba siyang Katoliko? Based sa logic ng Katoliko, hindi na. Di ba? Si Martin Luther ay naging heretic. No? At sabi nga nila, naging father of tawag doon, yung Reformation. Okay? So, nabalik tayo sa tanong kanina. Did the Catholic Church preserve the apostolic teaching? Okay, so for the sake of time, since limited ang time natin, oras natin, I will give you one example mga kapatid ng teaching nila. Okay, na hindi turo ng Apostolic Church. Okay? Yung formula ng baptism. So ang ginagamit nilang baptism mga kapatid, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, but biblically, at gamit ang mga extra biblical references, no? Nagpapatunay na hindi po yan yung original teaching ng mga apostol. Okay?
If we're going to read Acts chapter 2:38, Acts chapter 8 verse 16, Acts chapter 10 verse 48, ang bautismo po diyan ay sa pangalan ng Panginoon Kristo. Wala kang mababasa sa Book of Acts, which is ito yung gawa ng mga apostoles, na may nagbaptize dyan ng in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, bilisan natin. Napunta tayo sa external references. No? Sabi dito, no, sa the Jerusalem Bible, a scholarly Catholic work, so Catholic ang gumawa nito, may notes doon mga kapatid about the triune formula, yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Sabi dito, it may be that this formula, the triune Matthew 28:19, so far as the fullness of its expression is Last concerned, 1 minute. is a reflection of the man-made liturgical usage established later in the primitive, close parenthesis, Catholic community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing in the name of Jesus. The Catholic Encyclopedia, volume number 2, page 263. The baptismal formula was changed from the name Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. The International Standard Bible Encyclopedia, volume number 4, page 2637, under baptism, it says Matthew 28:19 in particular only canonizes a later ecclesiastical situation, that is, universalism is contrary to the facts of early Christian history and its Trinitarian formula, foreign to the mouth of Jesus. The Catholic University of America in Washington, D.C. Time. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. Unang katanungan, sinasabi ba sa CCC 857 na hindi kasali sa ang apostolic succession? CCC? Time stop muna. Parang wala akong ganung wala akong ganung pahayag dun sa aking ano. Okay, so ganito, Pastor Brian. Bro. Parang patanong kasi siya, bro. Gusto mo ba sa clarification or Sige, paki-clarify lang yung CCC niya na binanggit. Baka hindi ako okay, familiar okay. doon sa ano na sinabi niya. Okay. Brother Jando, ika-clarify mo ba or doon ka pa din? Nagbasa na siya mo dito, di ba? Binasa niya kanina, CCC 857. So, ang tanong ko sa kanya, nakalagay ba doon na hindi kasama apostolic succession? Start? Okay. Sagutin ko, ang tinutukoy niya pala yung catechism. So, binanggit ko doon sa aking na kasama yon, pero ang main at number one na reason na nabasa ko is yung teaching. Next question. Okay. Sabi mo na heretic si Martin Luther based sa pinag-aralan mo. Ano ba ang turo ni Martin Luther na nagpa-heretic sa kanya? Alam mo? Based sa history ng binasa ko, marami doon na mga turo niya na nabansagan siyang heretic. Meaning to say, ang punto ko lang doon, iba yung teaching niya sa mga Roman Catholic. That's why he was labeled as heretic. So I think irrelevant kung babanggitin ko pa sa isa-isa dahil ang sabi ko lang mayroon siyang ibang mga turo na iba na sa Katoliko. Not unless isabihin mo na Next question. hindi siya iba ang turo. Okay. Ibig mo bang sabihin na dahil kinontra niya ang Katoliko, ang turo ni Martin Luther ang siyang apostolic at hindi ang sa Katoliko? Yes or no? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig kong sabihin, kagaya ng pinunto ko na kanina, si Martin Luther came from Catholic Church and then nag-iba siya ng turo, tapos nilabel niya siya as heretic. Hindi niya na siya tinuring na Katoliko. In fact, he was excommunicated. Dahil lang nagkaroon siya ng ibang turo, ibang mga practices at kumontra siya sa ano. Next question. Pwede mo akong i-correct yan kung may mali doon sa sinabi. Okay. Yung katuruan ng Katoliko ba na kinontra ni Martin Luther, apostolic ba o hindi? Actually, yun ang papatunayan mo, bro. So, gagamitin ng 10 minutes. Yun nga ang in 10 question. seconds, That's the topic in question. Kino-question ko nga yung pagiging apostolic nyo. Okay, next question. Sabi dito sa history ni Martin Luther, isa sa mga turo niya, man saves his soul by faith alone. Tanong, yung sinabi niyang faith alone ba, katuruan ba yan ng apostol o hindi? Hindi yan,
10 seconds Hindi, wala akong pinupunto about specific yung teaching. Ang sinasabi ko, yung kaibahan ng teaching niya sa turo ng mga Katoliko. Next question. So wala Okay. akong specific na 10 binibigay seconds. ng teaching niya. Next question. Okay. Yung katuruan ng Katoliko na maliligtas ang tao sa kanyang gawa, kinontra ni Martin Luther, sabi niya faith alone lang. Yung turo ng Katoliko maliligtas sa pamitan ng gawa, yun ba ay apostolic o hindi apostolic? Okay, 10 seconds. You Proceed. are actually, yung point ko, kinukonfirm mo lang. So, sinasabi ko lang na may ibang turo si Martin sa Katoliko. Kinukonfirm mo yun dahil sa tanong Next mo. question. So, yun lang ang 10 pinupunto ko doon. seconds. Okay, isa sa mga katuruan ni Martin Luther, man's nature is so corrupted by original sin that he can do nothing pleasing to God. Tama ba yung turo niya? Apostolic ba yun o hindi? Gagamitin ko yung 10 seconds. Proceed. Again, ang ginamit ko si Martin Luther para lang sabihin na meron siyang ibang turo pero galing siya sa Catholic Church. Wala akong sinasabi na tama ang turo niya, mali ang turo niya. Next question. Wala akong ganung sinabi. Okay. Next na tanong. Sabi niyo binago yung aral dahil ang bautismo namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tama o mali? Tama. Next question. Next question. Anong mababasa sa Matthew 28:19? Yung mababasa doon, ito basahin natin. Matthew 28:19. Okay. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Son, Father and the Son and the Holy Spirit. So yun yung turo. Actually, questionable yan dahil una-una may mga reference ako Next na yan question. ay binago at Next question. nagbago. Ibig mo bang sabihin bilang pastor questionable ang sinabi ni Jesus? Hindi po questionable ang sinabi ni Jesus. Meaning to say, ang ibig ko sabihin, hindi yan totoong sinabi ni Jesus Christ. Kasi nga, meron ako mga references na magpapatunay na kayo ang nagdagdag nun. Kayo ang nagbago nun. Gusto mo magbasa ako ng isa? Babasahin ko mamaya. Next question. Next question. Ayon sa Mateo 28:19, sino nagsasalita? Si Jesus Christ o iba? Again, yung nakasulat dyan Objection, sa Bible moderator. na binasa mo. Objection. moderator. Time stop muna. Wait lang. Affirmative. Objection. Ang tanong ko ay categorical. Ang Okay. tanong ko sa kanya... Paulit yung pagpipilian, bro. Ulitin ko ha. Ayon sa nakasulat sa Mateo 28:19, sino ang nagsalita? Si Jesus Christ o ibang tao? Jesus Christ o ibang tao. Pastor Brian, ready ka na bang mamili or mag-counter object ko muna? Hindi ako magka-counter. Ginagamit ko yung 10 seconds. Pag hindi Okay, 10 seconds. hindi ko Proceed, bro. sinagot. Okay. So, Proceed. hindi nga, doon sa binasa mo, hindi yan talaga lumabas sa bibig ni Jesus Christ, kundi binago nga yan. Yun yung sinasabi ko. Yung nabasa mo, hindi yan Next totoong question. lumabas sa bibig ni Jesus Christ. Saan mo nabasa sa Matthew 28:19 na hindi si Jesus Christ ang nagsalita? Saan? Wala akong sinabi na mababasa mo na hindi si Jesus Christ ang nagsalita. Ito ang punto ko. Sabi ko, yung binasa mo, originally hindi si Jesus Christ yan. Kaya nga sasabihin ko, yan ay dinagdagan, yan ay binago, interpolated ng mga Katoliko, which is, I think, hindi mo yata alam. Next question. Next question. Dahil sabi mo binago, ano ang original na nakasulat sa Matthew 28:19 na hindi binago? In my name. Next question. Next question. Nasaan ang pruweba mo na nakasulat sa 28:19 in my name? Alright. So mayroon ako reference dito. I think mahilig ka sa history, kilala mo si Eusebius. Eusebius was the church historian. Objection, ng Bishop of moderator. Caesarea. Okay, objection. Proceed. Time stop. I am referring to the Bible, Matthew 28:19. Anong version, anong Biblia ang Grego o version ng Biblia sa Matthew 28:19 na nakalagay, baptize them in my name? Yun ang tanong ko sa kanya Matthew 28:19 Okay, counter objection doon. Pero, Pastor. Hindi, kasi ang una niyang tanong, saan yung pruweba ko? Yun ang tanong niya ngayon. Iba na yung ano niya, yung objection niya. Sabi niya, sa anong pruweba mo? Okay. Okay, ito nga evidence ko eh. Okay, magja-judge muna ako. Anong English so ng pruweba? Evidence. Okay, so ganito. Ang pagkaintindi ko talaga kanina ay naghahanap ng reference doon sa prove na in my name ba. However, dito sa objection naging yung sa Greek Bible na. Ngayon, ang hatol ko dito ayon sa nadinig ko yung sa reference lang. Pero po pwedeng
kung ika-clarify ni Brother Jando ulit yung tanong niya, pero i-on ko yung Ah, time mo, Brother Jando. off mo na kasi clarification. Hindi, kasi babaguhin mo yung Sige. unang tanong mo. Clarification. Proceed. Kasi kanina Time kasi, at issue. ang ating tanong kasi kanina, nasa Matthew 28:19. Sabi mo, pinalitan namin, kung ganun, ano ang original nakasulat sa 28:19? Sabi mo, in my name. Saan mo nabasa yon na 28:19 nakalagay, in my name? Saan daw mabasa? Okay na? Sagutin ko na. Sagot? Hmm. Yung stand ko na yon, hindi ko nabasa na mayroong Greek na Bible. Ito ay base sa isang historian. Si Eusebius, the father of history, alam ko kilala rin to ni Brother Jando. Sabi nga niya, yung mga unang nakabasa noon, nung mga first na Matthew 28:19 na hindi pa nababago, in my name ang nakasulat. Next question. So may iba akong way ng basis. Hindi lang Next yung pala niya. Next question. Sa lahat ng Bible translation, sa lahat ng mga Greek manuscript, inaamin mo ba na walang nakalagay doon, in my name? Yes or no? Yes or no? 10 seconds. Hindi ko naman Proceed. nabasa lahat ng mga Greek manuscript, pero merong nakabasa. Kaya nga itong sinasabi ko si Eusebius. Sabi niya, according to this eyewitness of an altered book, hindi pa nababago. Time. 10 Hindi pa seconds. nababago. Time na. Okay, so Okay. dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nasa live dyan. Dyan kay Brother Yasumar sa punto por punto mga kapatid. Hindi ko mababasa ang mga comment nyo. Pero isang malaking shoutout sa inyo dyan. Sis Marilyn, sabi niya, nag-iisip pa si Pastor sa kanyang sagot. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Ang original na Biblia ay lingwaheng Grego. Kapag hindi galing sa Grego ang lingwahe mo, tiyak agad na galing sa protestante ang pinagkuhanan mo ng batayan. Shoutout din kay Teho Anebar. Naku pastor, anong pinagsasabi mo? Saan mo napulot yan? Di ka makasagot ng diretsyo. Shoutout din kay Darling May Sibunga. Kahirapan ng sumagot yung pastor sa tanong ni Brother Jando. Hindi ba makasagot ng diretsyo? Sabi ni Freddy Cabardo, kasi pastor, sinabi mo na hindi si Jesus Christ ang nagsasalita sa Mateo 28:19. Shoutout din kay Regan Mendoza, Mateo 16:19, hindi si Kristo ang nagsasalita. Ha, naloko na. Shoutout din kay Pastor Jeff T. John Orieta, at tama si Bro Badaw. Shoutout din kay Neneng Amto. Parang totoong binago ang Mateo 28:19 kasi wala iyan sa ibang mga writers sa Mark, Luke, John, and Acts. Shoutout din kay dito kay Freddy Mendoza, dito kay Gerald Sabala. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jando, 10 minutes. Your time start now.